Mga ka-Clover, ang panaginip tungkol sa nalalagas o nabubulok o nasisirang ngipin ay isa sa pinakakaraniwan ngunit nakakatakot na panaginip ng maraming Pilipino. Marami ang nagigising na may kaba sa dibdib, takot at hindi maipaliwanag na pangamba. Sa ating kultura, ang ngipin ay hindi lamang bahagi ng katawan. Ito ay simbolo ng buhay, lakas, pamilya, seguridad at kapalaran. Kaya kapag ito ay napanaginipan na nalalagas o nabubulok, kadalasan ay tinuturing itong babala. Sa video na ito, tatalakayin natin ang mga posibleng dahilan o kahulugan ng ganitong panaginip. At higit sa lahat, ibabahagi ko rin ang mga pangontra upang hindi matuloy ang masamang pangitain. Tandaan, hindi ito pananakot, kundi paalala. Mas mabuti na ang handa kaysa magsisi sa huli. Lalo na't marami nang nagsasabing ang mga hindi naniniwala ay kadalasang sila pa ang unang naaapektuhan. Unang dahilan, matinding stress at bigat ng problema. Ang nabubulok na ngipin ay simbolo ng unti-unting pagkapagod ng isip at damdamin. Maaaring matagal mo nang kinikimkim ang problema hanggang sa ito'y nabulok sa loob mo. Ito ang pangontra: maglinis ng bahay, magtapon ng sirang gamit at magsindi ng kandila bilang simbolo ng paglilinis ng negatibong enerhiya. Pangalawang dahilan, takot sa kahihiyan o pagkawala ng respeto. Ang ngipin ay nakikita kapag tayo'y nagsasalita at ngumingiti. Kapag ito'y nasira sa panaginip, maaaring may takot kang mapahiya, masiraan ng reputasyon o mawalan ng boses sa totoong buhay. Kaya, iwasan muna ang tsismis, alitan at labis na pagsasalita. Mas mainam ang pananahimik sa loob ng 3 araw. Ang 3, problema sa kalusugan. Sa paniniwala ng matatanda, ang bulok ng ngipin sa panaginip ay babala ng sakit. Hindi man sa ngipin kundi sa katawan. Kaya dapat kontrahin natin ito, uminom ng tubig pagbangon, maghugas ng muka at magsabi ng pasasalamat sa katawan. Mainam ding magpatingin kung may nararamdamang kakaiba. Ang 4, pagkawala ng lakas o kumpiyansa sa sarili. Kapag pakiramdam mo ay unti-unting nalalagasan ka ng kakayahan, trabaho o tiwala sa sarili, lumalabas ito sa panaginip bilang nalalaglag ng ngipin. Kaya magsuot ng maliwanag na kulay kinabukasan at iwasan ang madidilim na lugar o negatibong tao. Pang-5, takot sa pagtanda at kamatayan. Ang ngipin ay sumisimbolo ng kabataan at lakas. Kapag ito'y nabubulok sa panaginip, maaaring may takot ka sa paglipas ng panahon. Kaya, gumawa ng ritual ng pasasalamat sa umaga at tanggapin ang pagbabago bilang bahagi ng buhay. Minsan, ang panaginip ay hindi hula kundi paalala. Paalala na may kailangang ayusin sa buhay bago pa tuluyang masira ang mga bagay na mahalaga. Gumawa ng mabuting gawain sa araw na iyon at iwasan ang anumang desisyon pabigla-bigla. Kaya tandaan natin na ang panaginip tungkol sa nalalagas o nabubulok ng ngipin ay hindi dapat baliwalain, lalo na kung paulit-ulit itong nangyayari. Hindi man ito garantisadong magkatotoo, mas mabuti na ang maingat at handa. Ang paniniwala at paggalang sa mga paalala ng ating isipan at kultura ay paraan upang makaiwas sa mas mabigat na problema. Kung ikaw ay isa sa mga hindi naniniwala, tandaan mo ito. Wala namang mawawala kung mag-iingat. Ngunit maraming nawawala sa mga taong nagmamatigas at binabaliwala ang mga babala. Ang panaginip ay maaaring bintana ng babala at nasa atin kung isasara natin ito o gagamitin bilang gabay. Ito ang iyong paalala, makinig, magbantay at alagaan. Hindi lamang ang iyong ngipin kundi ang iyong buhay
relasyon at kapalaran. Ika-6, maging mas maingat sa buong araw. Hindi dahil may masamang mangyayari, kundi dahil ang panaginip ay paalala para umiwas sa disgrasya, argumento o maling desisyon. Ang taong may babala at nag-iingat ay kadalasang nakakaiwas sa problema. Para sa mga hindi naniniwala sa ganito, tandaan, ang paniniwala sa panaginip ay hindi kahinaan. Ito ay pagiging bukas sa paalala ng sarili at ng kalikasan. Maraming tao ang nagsisisi hindi dahil naniniwala sila, kundi dahil hindi sila nakinig. Kung tutuusin, wala namang mawawala kung mag-iingat ka. Dagdag pa rito, ayon sa mas lumang pamahiin ng ating mga ninuno, kapag nanaginip ka na natanggal ang isa o higit pang ngipin, may isa pang mahalagang pangontra na huwag mong kakalimutang gawin paggising mo. Ito ay ang pagkatok sa kahoy ng 3 beses. Pagmulat mo ng mata, bago ka pa magsalita o bumangon, mag-knock ka agad ng 3 beses sa kahoy. Maaaring sa mesa, sahig, pintuan, o kahit sa headboard ng kama. Ang 3 katok na ito ay may simbolo ng pagputol sa masamang pangitain at pagsasara ng pintuan ng negatibong kapalaran. Sa paniniwala, ang unang katok ay para ipaalam na hindi mo tinatanggap ang masamang mensahe. Ang ikalawang katok ay para itaboy ang negatibong enerhiya. At ang ikatlong katok ay para tuluyang hindi magkatotoo ang panaginip. May matinding paniniwala ang matatanda na kapag pinabayaan mo ang ganitong panaginip at hindi mo kinontra, maaring ito ay magdala ng mabigat na simbolo. At isa sa kinakatakutan ay ang pagkawala ng isang kamag-anak. Hindi man agad, hindi man eksakto, pero ayon sa kasabihan, ang panaginip tungkol sa ngipin ay konektado raw sa buhay at lakas ng mga taong malapit sa iyo. Hindi ito sinasabi para takutin ka, kundi para gisingin ng iyong kamalayan, dahil ang mas nakakatakot ay hindi ang panaginip, kundi ang kawalan ng kaalaman. Marami ang nagsabi noon na wala lang yan, pero kalaunan ay nagsisisi dahil hindi sila nag-iingat. May kwento ko lang mga ka-Clover, totoong-totoo po ito. Nung bata pa po ako or siguro mga elementary pa lang ako, naalala ko hanggang ngayon po na ilang beses na akong nananaginip na natatanggal daw yung aking ngipin, nasisira. Pero dahil sa panahong yun, bata pa nga ako, hindi ko pa alam ang mga kasabihan at mga pamahiin at hindi rin ako nagsasabi sa lahat ng aking mga panaginip sa aking mga magulang, hindi ko po sinasabi. Pero maalala ko ngayon, siguro nga totoo yun dahil may mga hindi magandang nangyari po sa akin noon nung dalaga pa ako. Meron din po akong namatay na mga kapatid. 10 po kaming magkakapatid at 4 po sa amin ang namatay na. Hindi ko po masabi kung nagkataon po ba na baka sa mga panaginip ko ay hindi ko nagawa ang mga pangontra dahil wala akong alam. Pero hindi ko po alam, hindi ko po masabi. Kaya nga sa ngayon ko lang masasabi na siguro totoo nga talaga ang mga kasabihang ito. At ganoon din po noon, lagi po ako nananaginip na lumilipad. Tapos hinahabol daw po ako. Tapos pinipilit ko pong lumipad kahit hindi ko kayang lumipad. Pero bakit kaya nakakalipad ako? Totoo po yun, pero sa panaginip na yung lumilipad. Gagawa din po tayo ng video niyan at ibabahagi ko po sa inyo kung ano ang ibig sabihin ng panaginip na lumilipad. Totoo po, hanggang ngayon at siguro dadalhin ko po yan habang ako nabubuhay kung na may masamang nangyari sa akin nung ako'y dalaga pa. Hindi ko lang siguro po maisabi sa inyo ngayon. Siguro po sa panahong ready na po akong ibahagi sa inyo. Meron nga rin po akong karanasan noon nung dalaga pa ako, na aksidente po ako. Buti na lang po ay mild lang po.
At nang ako'y nagkaasawa na, nagkapamilya na, doon ko lang nalaman na totoo pala ang feng shui, mga pamahiin at kasabihan. Kaya simula noon, inaalam ko na po ang lahat ng mga bagay-bagay na bawal at dapat nating alamin ang mga pangontra para hindi tayo malasin. Kaya mga ka-Clover, mahalagang linawin, hindi ito garantisadong may katotohanan. Walang sino man ang makapagsasabing siguradong may masamang mangyayari. Ngunit ayon sa kasabihan, mas mabuti na ang may alam at handa kaysa sa nagbubulag-bulagan sa mga babala. Ang pagsunod sa pamahiing ito ay hindi nangangahulugang mahina ka o madaling matakot. Ibig sabihin lamang nito ay marunong kang makinig sa paalala. Marunong kang umaksyon bago pa man lumala ang anumang negatibong posibilidad. Kung tutuusin, wala namang mawawala kung magkatok ka ng 3 beses, di ba po, sa kahoy, magdasal at mag-ingat. Ngunit ayon sa paniniwala, may malaking mawawala kung baliwalain mo ang babala at maging kampante. Tandaan, ang panaginip ay maaring babala lamang. Ang pamahiin ay maaring gabay lamang. Ngunit ang pag-iingat at pananalig, iyan ang tunay na pangontra sa anumang masamang pangitain. Sa huli, ang panaginip na natanggal o nabulok ang ngipin ay hindi sentensya ng malas, kundi paanyaya para ayusin ang sarili, ang isip, emosyon, kalusugan at relasyon sa iba. Kapag tinanggap mo ito bilang gabay, hindi ka matatakot. Bagkus, mas magiging handa ka. Tandaan, ang panaginip ay babala. Ang kilos mo ang magpapasya sa kapalaran.